Back to my channel. This is Need TV again. So ngayon guys, may naman ako i-share sa inyo na isang simpleng idea, pero bago tayo magsimula, isa muna maikling intro. Bali ang si-share ko naman sa inyo ngayon ay paano gumawa ng motor controller ng ating mini drill. Yan, kung titingnan nyo, on-off lang siya, on-off. Wala siyang kontrolan ng speed. Hindi mo siya pwede pabagalin, hindi mo siya pwede pabilisin. So, yung isang speed lang siya. Ito yung kanyang, ito hindi naman ito kontrola ng speed. Okay, pakita ko sa inyo guys. Lagyan natin ng, okay. Ayan o. Bali ang ito, hindi naman to guys speed controller. Kuan lang ito. Ito yung starter ng drill chuck para pag meron kayo nilalagay na talim. Halimbawa ito, ganito. Hindi siya mahirap kasi ipitin mo muna ng ganyan. Ayan, bago ipasok dito. Ayan. Yan, pang stop ito ng ano, para mapihit ito ng mapaigpit. Okay. So, yan lang siya. Ayan. Ngayon, ang gagawin natin is lalagyan ko siya ng speed controller para pag kung gusto speed lang, pwede rin. Okay. So, buksan ko muna guys para makita ko kung ano ang dapat kong gagawin. Ang kakailanganin natin dito pala guys, paglagay ng speed controller is kailangan natin ng MOSFET guys na ito IRFZ 44. Tapos kakailangan din natin ng 10K potentiometer. Bali ito yung magkocontrol. Yan. At ito capacitor 22 microfarad 25 volts. Pwede nyo gamitan ng 22 microfarad 16 volts kung meron kayo. So yan lang guys, tatlong piyesa lang ang idadagdag natin dito para magkaroon siya ng speed controller. At saka kailangan din natin siguro mga wires kung kailangan natin ng, hindi ko pa alam kung kailangan natin wires. So bubuksan ko muna guys para makita natin na loob. Yun. Okay. So tabi natin to, baka mawala yung mga maliliit na piyesa. Okay. So ito pala ang kanyang motor. Ang gagawin natin dyan bali guys, ang natin, ito ikakabit natin ng piyesa. Yan. Saan kaya maganda pwesto dito siguro, no? O pwesto natin dito banda. Tingnan natin kung saan sa pwede. Ayan, dito pwede siya rito. Para pag-on. Okay. Ayan, undarin natin muna to. Iwas muna natin. Tapos, ito. Ang capacitor guys, ang gagawin natin sa capacitor, ilalagay natin guys sa motor. Ayan, dito. Itong positive na motor, diyan natin i-connect yung positive din ng capacitor natin. Ayan, tapos yung itong negative, dito rin sa negative. So, ihinang natin siya dyan. Tapos, ang susunod natin gagawin ng itong kuhan natin, IRF 44N. Ang gagawin natin MOSFET ito, no? So ito yung gate, ito yung drain, ito yung source. So ang gagawin natin ito.
Ito yung 10K potentiometer natin. Yan, oh. Okay. Yan. Bali, ang gagawin natin, itong gate, ihinang natin siya dito sa pangalawang pin. Tawagin na natin tong number 1 pin, number 2, number 3. Itong gate, dito natin ilalagay sa number 2 pin. Tapos itong drain, dito sa number 1 pin. Tapos ito namang source, kakabit natin sa positive ng motor. So ganyan. So kakailangan natin siguro ng mga wires talaga. So ang gagawin natin, ganyan siya. Tapos ihinang ko muna. Ihinang ko muna to guys. Dito sa ating kwan para mas kita natin. Kunin ko lang yung aking helping hand. Helping hand natin. Ayan. Para hindi tayo masyado mahirapan magkuhan. Tabi natin muna to. Magkakasama sila dyan. Okay. Ito muna unahin natin. Diretso na lang natin to. Yung mga paa niya para hindi tayo mahirapan. Diretso natin. Okay. Ayan. Ito, diretso ko na lang din to. Yan, yan ang magkakadugtong yan, ganyan. Tapos ito, sa positive ng motor. So hanapan natin siya ng magandang pwesto. Ayan, positive ng motor. So kailangan natin guys ng mga connecting wire. Ito, mga jump wire. Okay, ipipwesto ko muna guys. Tapos hihinang ko na yung iba para mas makita natin na maliwanag. Babalikan ko na lang kayo pag nagawa ko na. Yan, yung capacitor, nilagay natin sa positive terminal yung kanyang positive pin. Tapos yung kanyang negative pin naman nilagay natin sa negative terminal ng ating motor. Tapos ito na yung nilagay ko, binutas ko na. Nilagay ko na yung ang potentiometer dyan. So ang gagawin natin ngayon isang bali ang mangyayari dyan. So nakatalikod na sa atin. Bali kung nakaharap sa atin to kanina, ito yung pin number 1, pin number 2, pin number 3 ito. So ang sinabi ko kanina, ang gate drains, ang gate ilagay na sa pin number 2. So dito sa gitna. Drain, yan ang lalagay natin sa pin number 1. Ito sa pinakadulo rin sa kanan. Itong source, itong ilalagay natin sa kukonek natin sa positive ng motor. Okay. Tapos ang ating naman power supply, yung positive ng power supply, kukonek natin sa pin number 1 ng ito, pin number 1 ng ating potentiometer. Tapos itong pin number 3, diyan natin kukonek yung negative power supply. So ilalagay ko muna guys sa mga wirings nya, tsaka i-connect muna to. So bali
alanganin sa pwesto, no? So ito kasi ang gate, drain source. So mangyayari dyan ang gate dito, lagay natin sa number 2, tapos yung drain dito sa 1, pin number 1. So ganyan na lang, ihinan ko sa pagganyan, nakatalikod din yung MOSFET. Tapos itong natitirang pin na to, yung emitter, source, para source ito, gate drain source, ito kukonek natin sa positive ng motor. Okay guys, pupos ko muna, tapos ihinang ko muna siya para hindi na kayo matagalan sa paghintay. Na guys, ayan, nakonekta ko na yung mga wires niya. Ayan, ito yung sa switch, ito yung sa power source. Ayan, bali ganyan na lang ginawa ko. Ayan, yung kanyang gate, kinonek ko sa pin number 2. Ayan, pin number 2. Tapos yung kanyang drain, yung sa gitna, kinonek ko sa pin number 1. Bali, kaya naging 1 ito kasi nakaharap to kanina sa atin. Dinesignate natin ng pin 1, pin 2, pin 3. Tapos, yung positive supply galing sa switch, kinonek ko rin dyan sa may pin number 1. Tapos, itong pangatlong paa ng ating MOSFET, ayan, ito yan, dito ko kinonek sa positive ng ating motor. Okay, tapos yung negative supply naman galing dito sa ating kinonek ko rin siya sa pin number 3 ng ating potentiometer. Tapos nag-connect din ako dyan ng negative, papunta naman ng negative din ng motor. So ganyan na siya. Okay, so ipwesto muna natin tong mga switch. Bali nakaganyan. Para matest natin. Pwesto natin lang. Tapos takpan natin. Okay. Kapit natin muna to. Kabit natin. Ito lagay natin. Lagyan natin sa minimum. Yan ang minimum niya. Ganito yung palakas. So ayan, on. Okay, minimum. Yun, okay na guys, good na. Palakasin natin. Na-adjust na siya ngayon. Kaganina wala sang adjustment, di ba? Isang speed lang yan, na-adjust na. Ayan, pwede na sang palakasin. Okay, very good. Successful lang naman ang aking senior sa inyo. Okay, ito na. Pwede siyang power off dito. Yan, power on, power off.
Ngayon, pag naka-off siya, ilagay nyo guys sa minimum para pag in-start nyo uli, ayan, medyo may kuwan kayo. Option kayo na palakasin, pahinain. Okay. So kung nagustuhan nyo guys yung sinare ko sa inyo na simpleng idea paano gumawa ng motor controller sa inyong mini drill, paki-like and share na lang guys, and don't forget to subscribe to my channel Nib TV, and also press the notification bell para ma-update kayo sa mga susunod ko pang mga video. Okay, thank you for watching. Bye bye.